Good afternoon. Dito ako sa Niagara Falls, Ontario ngayon. And magpipick up ako ng load, mga auto parts or truck parts daw to. And ito nga, naghahanap ako ng paraan na para hindi ako blind packing doon kasi mahirap doon ako magmamaniobra sa kalsada kasi. So mahirap mag blind backing doon at makakaabala ng mga ibang motorista. So naghahanap ako ng ikutan dito. And tingnan ko lang kung magiging successful. Okay? So dito pinapakanan ako, siguro ending nito doon pa rin sa kung saan ako kanina. So parang blind parking pa rin. So babalik lang din ako kung saan ako kanina. So dito siguro hahanap ako ito. So hahanap ako ng ikutan dito para pag dating ko doon hindi siya blind parking. So mas madali, nakikita ko yung site dito kung saan ako pupunta kung saan pumupunta yung puwet ng trailer.
Okay, so dito, ayan, check ko lang, double check kung maayos. Pag ganyan, ayan, okay, sakto. Okay, so ito yung trailer ko ngayon. Napaka-pogi ng trailer ko. First time kong kumila ng ganitong trailer, yung mga bagong trailer. Ito ay gawa sa Wabash, 53 footer. Okay, 53 footer yung haba. Tsaka gawang ano yata to, gawang US. Kasi naka-register siya sa State of Maine. Tinawag ko ng shipper. So ito yung papel. And ito nga. Anyway, so papatuloy ko. Itong trailer na to is bagong-bagong trailer. And first time ko naka-haul nito. And kung makikita nyo yung may dalawang butas. So anim sa magkabilaan. Ano yan, yung parang para may hangin na pumasok sa loob. Siguro kadalasan ginagamit to para sa mga dry loads na pagkain, para napapasukan pa rin siya ng hangin. So okay, so kasi dati yung mga lumang trailer may transport sa baba at iba yung kulay. Ito parang dark brown saka light brown yung, or parang golden brown yung kulay nung logo. Tapos itong may tatak na 53 footer is gold, yung golden brown yung kulay. So ito, magandang trailer na ihilahin kasi bukod sa light siya. Of course, malinis pa sa loob kasi bago nga. Bukod sa light siya, parang iba talaga yung pakiramdam na yung pag tuwing habang hinihila mo siya. And yun nga, nakita ko lang to kasi kanina sa may sa empty yard namin, kung saan yung mga empty trailers. So hiningi ko na siya. Sabi ko kung pwede kong hingin tong trailer number na ito. Available naman daw, wala pang naka-assign na driver. So inassign nila sa akin. So ito, ako yung nakahila nito. Sabi ko yun nga, poging-pogi yung trailer na to. So saka yung mga rims nito. Makikita ko. Yung mga rims nito makintab pa. Bagong mga gulong. May nakita kong kanina katulad nitong trailer na to, bagong bago. Tapos naka-register din sa Maine. Pero super single yung gulong dito. So isang gulong lang. Katulad nito dual. And ayun. Rinig yun. Ano yun yung trailer, labas-pasok. So ito, yun o, makinta pa siya, may putik na nga lang, pero halatang bago pa rin siya, talaga siya. Yan o, ay, mud flaps, okay pa. Pero hindi siya hindi siya disc brake. Yung brake drum pa rin yung gamit, brake pads at brake drum. So okay, so mukhang hindi naman na at saka ito pa, pag yung nagbukas ka ng pinto, maganda din kasi yung kung ano yung lock dun sa likod, pinapasok lang dito, tapos dito nilalak. Hindi katulad ng iba, yung chain tapos may hook dito, tapos dyan siya hinuhook. Ito magandang pagkagawa ng trailer, bagong bago pa. Pagbukas ko nga kanina sa loob, nangangamoy bago pa talaga siya. Yan, nangangamoy bago pa at alam mo yung bahay na kakagawa lang at bago pa. Ayun.
Ito, kalsada. Kalsada lang kasi ito. Parang main na kalsada. O, hindi siya main pero hindi naman siya busy. Ayan. Okay, so asikasuhin ko lang muna itong mga paperworks ko para sa border and para may clear na. So ako ay tapos na dito magpapaload. May sumunod sa akin doon na isa pang truck. So lumabas na lang ako. And mukhang magaan lang tong mga karga ko ngayon. Parang hindi nga marami. So ito, ganito lang siya. Yun lang. Ay nako. So wala. Parang ano lang to. Yung load ko parang wala lang to. Masyadong magaan ko konti. Ano lang siguro yan mga panayos. And ganyan yung lock. Ito yung magiging seal ko ngayon. Wala na ako yung wire seal. Naubos na kahapon. Ito yung huling, yun yung huling wire seal ko. So ito, siguraduhin din yung taas na nakahook. Ayun, catch. So yan, ganyan lang. Ganyan, lock na. Then dito yung seal na dapat ilagay. So ayan. So ganyan. So hindi sila nagpo-provide ng seal doon. So ako na nag-provide ng seal para dito. Baliktad ba? So pipicturean ko lang. And I'm good to go. Pero maghihintay pa rin ako ng na ma-cleared sa border. So okay, 312869. Dito ako magsisimula ng aking trip. Sa gilid lang ng kalsada, naka-hazard lang ako. And mga 5 minutes alis na ako. I'm ready to go. And dito ako dadaan sa Buffalo border. Papasok ko ng Buffalo border. So first time kong makapunta ng Kentucky na dito sa Buffalo, na Buffalo yung border of entry ko. So from Buffalo dadaan ako Pennsylvania, then Ohio, then Kentucky. Pero bukas pa ng umaga yung dating ko doon. And saka yung appointment ko is bukas pa ako unloadan nito. And ngayon maghihintay lang ako na may clear tong mga documents ko, border documents, o yung sa customs documents. And pagkatapos nun, pag na-clear na ako, papasok na ako ng border and tuloy-tuloy na. So sa ngayon, it's pupunta muna ako doon sa kalapit na Flying J. And doon ako maghihintay ng aking clearance. Yung falls nandito lang sa bandang kaliwa ko. So mga 5 minutes galing dito, nandun na yung Niagara Falls. So ito nga yung nag-pick upan ko is Niagara Falls, Ontario. Maghihintay ulit ng clearance and bago makapasok ng border. Miles. Take the ramp on the right to QEW toward Fort Geary.
dito lang ako sa Flying J maghihintay ng aking clearance, and dito na rin ako mag follow up sa kanila kung hanggang kailan to yung ano, para yung clearance ko ay mapadali. Follow up ako ng follow up, kukulitin ko na lang ng kukulitin. Okay, so ito yung Flying J. Hindi ko na kailangan In 400 feet, arrive at Pilot Flying J on the left. Hindi ko na kailangan mag-refuel kasi nakapag-refuel na ako kanina sa Mississauga, kasi mas mura yung fuel doon kaysa sa dito. So pag mas mura yung fuel na nakukuha mo, turn left on Bowen Road. meron kang mga bypass dun sa mga inspection station. Okay, so hindi ko na rin kailangan mag-cut scale kasi alam kong magaan na magaan talaga yung load ko ngayon. 14,000 pounds lang. And makikita ko rin naman dito sa gauge ko na napakagaan lang talaga ng load. And pakiramdam ko talaga yung parang walang laman yung trailer, kasi parang mga ano lang, parang mga box lang na siya ng mga accessories ng sa truck. And ayun nga, kaya hiningi ko tong trailer na to kanina, yung bagong bago, kasi nga akala ko mga mabigatin yung mga magiging load ko at saka mga malalaki. So hindi naman pala, pero ayos lang. Okay, so meron akong isang kasama dito. Alright, so dito lang maghihintay at magla-lunch na lang din. Okay, so napapag-isip-isipan ko na lagyan ko na lang siya ng padlock. Tingnan ko kung ang padlock na to ay DOT approved din, tong padlock na to. Kahit anong padlock, basta mahirap siyang putulin, mga DOT approved sila. Tingnan ko lang kung masyadong exit. So wala kasi akong tiwala dito sa seal na to kasi parang nauuga to. Baka sa kakauga nito baka maputol lang din to at masira, papagalitan tayo. So ngayon ganito, sasara ko. So doubly secured na siya. So ayan, kasi hindi na rin mapapaganohan ngayon kasi may mga tumitira na rin sa mga truck ngayon at nagnanakaw. So ayun, pag dinoble mo, pag subukang nakawin, kailangan nila talaga ng mga malalaking bolt cutter, saka matrabaho siya sa mga cutter at saka mga power tools. Okay, so oras na 4:10 na ng hapon. So nagsimula pa ako dito kanina alas 12 ng tanghali. So inabot ako ng 4 na oras dito na paghihintay ng aking customs clearance. And yun nga, tumagal siya kasi natagalan kasi yung unang broker na na inilagay dito is maling broker. So ngayon palit na naman sila ng broker. Yung kanina, yung Livingston na broker, yung mali. So sinabi ng Livingston, hindi kami yung broker nitong load na to.
And then ngayon, ibis nasa kalahati na ng pag-aasikaso nila yung sa papeles, din nga nalaman nila hindi pala sila yung broker nitong load na to o nitong customer na to. Yun pala yung yung DHL yung dapat naging broker nito na nagrepresenta nito sa customs. So pero anyways, alas 4 na ng hapon ngayon ay ako'y aalis na. So andito lang naman ako sa Port Erie, mga 10 minutes lang yung tulay, yung bridge sa Peace Bridge. Doon ako tatawid ngayon. Saka ayun, bahala na mamaya kung saan abutin ang gabi at antok, at doon ako matutulog. At saka bukas ang delivery. Okay. Alright, so ayun, after akong makaalis dun sa Flying J, and ito nga ang inabutan ko ngayon sa papasok ng Peace Bridge. At ang daloy ng traffic dito ngayon is gumagapang. Tumatakbo lang ako ng 2 to 4 miles per hour lang kasi nga mabagal. Yan o, hanggang doon sa dulo ng tulay, hanggat makarating ka doon sa yung mga kung saan yung mga border officer. Yan. So once in a while nagiging busy din to dito sa dito sa Peace Bridge papuntang Buffalo. So nung kanina nga, bago ako makapasok doon sa exit, doon na nagsimula yung pila, yung traffic. Pero at least siya, moving naman. Yung mabagal nga lang yung takbo niya, pero at least yung gumagalaw naman. Yan, so hopefully maya makakapasok na rin ng dito sa US. Then tuloy-tuloy na hanggang Interstate 190. And 190 New York State, then Pennsylvania. Parang dadaan lang ako ng konti dito sa Erie, Pennsylvania, tapos dire-diretso na papuntang Ohio. Makakadaan pa yata ako ng Cleveland, then Akron, then papuntang west na, papuntang towards Kentucky. So bago ako makarating ng Kentucky, makakadaan muna ako ng Cincinnati, Ohio. Then pagtawid doon sa tulay, so yun yung border nila, state border. Pagtawid ng tulay, Kentucky na. Then pag galing doon sa tulay, mga 10 to 15 minutes nandun na ako sa customer. Kasi Florence, dyan lang naman ako sa Florence, Kentucky. Yan, so ito yung Peace Bridge, and akala ko okay na. So nagsimula na naman dito na bumabagal. So okay, so pumipila pa lang ako. So okay, pero at least moving talaga siya. And nakikita ko na dito yung mismong border niya talaga. Saka siguro mukhang mabilis lang naman yung yung interviews nila doon.
Dito lang kasi maganda dito sa Peace Bridge na dumaan. Mababait pa yung mga officers nila dito at saka hindi sila mabagal dito. Hindi katulad nung sa Detroit, maraming lane nga sila. Kaso karamihan doon sa mga officers nila doon maarte. At saka wala silang pakialam doon kung ikaw ay maaabala sa ano mo sa biyahe. Kasi minsan nakikita mo sila pag yung switch shift, nakikita mo sila na nagkikwentuhan sa labas. At saka parang walang pakialam na kung mahaba yung pila doon sa sa mga lanes. Yung mga officers doon nagkikwentuhan lang, tapos bago sila magpalit nakikita naman yung yung lane kahit napaka-busy, yung pila hanggang doon sa tulay, hanggang makarating doon sa highway, which is about like 5 to 8 kilometers na pila. Yung minsan doon, yung minsan hindi gumagalaw yung pila doon pag minsan, at saka mabagal yung takbo. So ito, ayun no, ito nga busy dito pero gumagalaw. Ayan, kasalukuyan ako yun nandito sa taas ng sa taas ng Peace Bridge, tumatawid. At saka yan na yun ang ito na yung Buffalo, New York. Hi sir, good afternoon. What do you have? Steel camshafts, Where are you going? Florence, Kentucky, sir. By yourself? Yes, sir. Yeah. All set. Thank you, sir. Have a good day. Two. Okay, so yun na. Andito na ako sa Buffalo, New York. And ako'y magpo-proceed na sa Keep left to papuntang Kentucky 190 ngayon. south. So first time, yun nga, ako lang kung nasabi ko kanina is it's my first time na magkapasok dito sa Buffalo, New York na papuntang Kentucky. Kasi kadalasan pag mga Kentucky loads doon sa Detroit pinapadaan. And kasi siguro inisip ko yun nga yung preferred na port of entry or yung border of entry, kasi sa Niagara Falls ko kinuha tong load. So kaya dito sa Buffalo ko pinatawid. So yun nga kanina, yun nga ng Continue sa on sa 190. yung sa officer. So yun lang yung mga basic na tanong din nila, kung anong meron ka, anong karga mo sa likod, at yun kanina tinanong niya ako kung ako lang ba mag-isa. Kasi siguro alam nila na kasi nung pagpasok ko pa lang, kasi parang naka-flash na din doon yung plate number ng truck mo. So nakikita nila na kung ano yung mga kadalasan na pag pumasok ka dito, ano yung mga kadalasan na mga ano mo dito, yung pagpasok mo, yung mga duration ng pagpasok mo. And
Nakikita nila lahat ng mga information doon. So, as long as na confident ka na sumagot doon sa mga tanong nila, dire-diretso, saan ka pupunta? Sabi ko, Florence, Kentucky, sir. Yan, ikaw lang ba mag-isa? So, yes, sir. Yan. So, minsan nagtatanong din sila kahit nasa kanila na yung passport mo, magtatanong pa rin sila minsan kung what country of citizenship are you. So, yun, magtatanong pa rin sila. And, yan, dapat confident ka sa mga katanungan nila. So, andito na ako. Interstate 190. Medyo matraffic ngayon. Oras na ba? 5. It's almost 5:30. So, I assume na rush hour traffic. So, okay. So, I wish na sana makalipat ako dito sa gitnang linya. Alright. Stay without you. I can live in with your soul. I can stay without you. Now and always if you want.